So mga sangkay, pag-usapan po natin itong nakakakilabot na bangungot mga sangkay ni former President Rodrigo Duterte. Ang pinagmulan talaga mga sangkay o ang pinakaugat nito. Yo, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Kamusta po mga sangkay? Ito pag-usapan po natin. Ano nga ba talaga ang pinakadahilan kung bakit mga sangkay nasa ICC na ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ngayon mga sangkay, may i-review lamang po tayo, no? Isa pong mahalagang bagay na dapat po malaman po nating lahat. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 road to 2 million subscribers na po tayo. Makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At sa lahat ng mga solid sangkay, shoutout po sa inyong lahat. Okay guys, ito magandang pag-usapan mga sangkay. Okay? Magandang pag-usapan po ito. Itong, ano nga ba talaga yung pinakaugat ng pangyayari kay Tatay Digong? Ito, ipapakita ko po sa inyo. Ito po yun. Dito nagsimula ang lahat. Dito nagsimula ang lahat, mga sangkay, kung bakit naroon na po ngayon si Tatay Digong sa ICC. Pakinggan mo natin to. Mindanao. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Mabigat ang mga akusasyong binitiwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay, ito yung pinakaugat, mga sangkay, pinakauna na banat ni Tatay Digong. Hindi pinakauna eh. Siguro nung panunungkulan na ni PBBM, kasi meron din po siyang weak, di ba? Weak leader nung tumatakbo pa lamang po si PBBM. Pero ito mga sangkay, ito po talaga yung naaalala ko, natatandaan ko, na banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay PBBM. Ngayon mga sangkay, ang nangyari, eto na. Si PBBM kasi nangako talaga na hindi pababayaan si Tatay Digong. Ang tunay na kalaban ni former President Rodrigo Duterte, walang iba kundi yung mga dilawan. Alam niyo na siguro yan, sila Trillanes. Yan po talaga yung pinaka may ano dyan, mga sangkay. Yung pinaka naghabla doon sa ICC kay PRRD. Si PBBM labas dyan. Hindi naman po siyang naghabla. Pero ang tanging magagawa niya is protection sana si PRRD. Pero mga sangkay, malamang nawalan na rin po siya ng gana dahil nga paano niya po proteksyonan yung taong inaatake po siya ng inaatake. Ulitin ko lang mga sangkay, no? Just to remind everybody who are watching today. Guys, neutral po ako pagdating kay PBBM at PRRD. Wala po tayo dito mga sangkay kinikilingan, kumbaga tinatalastas lamang po natin, tinatalakay lamang po natin ang kung anong pangyayari mga sangkay. Bakit pinabayaan ni PBBM si PRRD? Ngayon, kahit na si Bato, 'di ba? Alam din po ito ni Bato. Nangako po si PBBM sa kanila na hindi po sila isusuplong o hindi po hahayaan na makapasok ang ICC o kahit pa po itong Interpol sa Pilipinas. Kumbaga, mayroon po sana talaga silang protection. Pero anong nangyari? Eto, panoorin po natin. Para mas maintindihan natin. Hindi naman, Ito, sila Anthony Taberna po ito mga sangkay. hindi naman talagang pigilin ng Pangulo yan eh. Yung arrest warrant na yan, ICC man yan o Interpol. Kaya lang, meron ka ba naman kang konsulasyon na pigilin yung arrest warrant, walang lubay ang mga Duterte, katitira sa'yo. Isa pa yun. Ba't ka naman gagawa ng mabuti sa isang taong araw-araw ay tinatawag kang bangag, adik, diktador. Tapos pagpaplanuhan ka bang ipapatay. Paplanuhan ipapatay. Tapos ipagtatanggol mo ba yan? Parang tama, kung sabi ko, okay. Iba rin talaga pag may kausap ka ibang tao. Yan din naman yung binabanggit natin nung nakaraan na parang
nag-extend ka ng reconciliation, helping hand, iniaabot mo, pero inaabot mo yung kamay, tinataga yung kamay mo. Na sinasabing bangag ka. Ba't mo kami aabotin? Bangag ka. Adik ka. Adik ka. Ngiwi ka. Lahat. Paano nga naman mangyayari yun? Kumbaga, Andun tayo eh. umaasa ka sa kapwa mo na mabuti ang gagawin sa'yo, pero ginagawan mo naman siya ng masama araw-araw. Yun ang sinasabi natin. Yun mga sangkay, yun po ay real talk nila Katunying. Parang ganito yan mga sangkay. Ito, panoorin po ninyo para mas maintindihan po nating lahat. Kunwari ito si PBBM, ito yung ICC. Ito po yung mga DDS, sila President Duterte. Panoorin natin. You see mga sangkay, I hope na naintindihan po natin lahat, no? Tandaan po natin, wala pong reply na masama si PBBM. Simulat sa pool mga sangkay na bumanat si PRRD. Ito pa, panoorin natin. Ito kasi yung pinakaugat mga sangkay. Sa harap ng mga dumalo sa isinagawang prayer rally sa Rizal Park, Davao City kagabi. Bago ito, sinabi ng dating Pangulo na hindi siya kalaban ni Pangulong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ngunit napipilitan na umano siyang magsalita laban sa mga tao sa gobyerno. Okay. Nung ako'y mayor, Rodrigo Duterte, presidente na bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Hindi ko alam mga sangkay kung may nagsusulsul dito, pero tingin ko talaga mayroon nagsusulsul kay PRRD. Biruin nyo, alam ni PRRD na ang tanging proteksyon niya po laban kay La Trillanes, laban kay La Dilima, laban sa mga dilawan, laban sa ICC, si PBBM. Then, what he did, mga sangkay, ano bang ginawa ni PRRD? Binanat-banatan si PBBM. Kaya tama po sila, tama po sila, tawag dito? Anthony Taberna. Itong sinasabi po nila mga sangkay. Tama po sila dito, pakinggan natin. Pwede naman talagang pigilin ng Pangulo yan. Pwedeng pigilin ni PBBM. Pwede niyang sabihin na, teka lang. Huwag kayong papasok dito. Kapag pumasok kayo, may kalalagyan kayo. Kayang-kayang gawin yung presidente po siya ng Pilipinas eh. Pero anong nangyari? Yung arrest warrant na yan, ICC man yan o Interpol. Kaya lang, meron ka ba naman kang konsolasyon na pigilin yung arrest warrant, walang lubay ang mga Duterte, katitira sa'yo. Isa pa yun. Ba't ka naman gagawa ng mabuti sa isang taong araw-araw ay tinatawag kang bangag? Ayan. You see? May punto, di ba? Kung lalawakan lang po natin talaga yung pag-iisip natin, mga sangkay, madali pong intindihin. Madali pong maintindihan. Yung tipong hindi po emotion yung pinapairal. Kasi tayo mga sangkay, masyado po tayong dramatic eh. Masyado po tayong emotional. Yung sympathy po natin, madali pong madaya. Okay? Ngayon mga sangkay, papaano? Papaano ka tutulong sa isang taong binabanat-banatan ka? Ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan ni PBBM, anong gagawin mo? Diba? Pababayaan mo na lang, bahala ka dyan. Problema mo yan. Sagutin mo yan. Ganon ang nangyari kay PBBM. Wala siyang direktang ginawa mga sangkay na parang hands-on. Kumbaga parang sinabi lang niya, wala na akong pakialam dyan. Bahala na kayo. Ganon lang, mga sangkay. Adik. Diktador. Tapos pagpaplanuhan ka bang ipapatay? Diba? Alam nyo yan, mga sangkay. Papatay. Tapos ipagtatanggol mo ba yan? Parang tama, sabi ko, okay. Iba rin talaga pag may kausap ka ibang tao. Yan din naman yung binabanggit natin nung nakaraan na parang nag-extend ka ng reconciliation, helping hand. Actually, nangyari po yan, mga sangkay. Pero anong nangyari? Iniaabot mo, pero inaabot mo yung kamay, tinataga yung kamay mo. Na sinasabing bangag ka. Ba't mo kami aabotin? Bangag ka. Adik ka. Adik ka. Ngiwi ka. Lahat. Paano nga naman? Mga sangkay? Diba? I hope we can now understand and analyze, mga sangkay, anong nangyari. Mangyayari yun. Kumbaga, Andun tayo eh. umaasa ka sa kapwa mo na mabuti ang gagawin sa'yo, pero ginagawan mo naman siya ng masama araw-araw. Yun ang sinasabi natin.
So ngayon, mga sangkay, ano ang inyong komento? Just comment down below. Matindi to. Matinding topic ito ngayon, mga sangkay. Talagang nagpasabog si Anthony Taberna. Pero real talk yun, ha? Real talk po yun, mga sangkay. Ayok na ngayon, mas maliwanag na po sa atin itong pangyayari. Huwag na po tayo magpadala sa emotion. Diba, tingnan lang po natin yung mas wider, mga sangkay, na side. Ano ba talaga yung totoo? Anyway, meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Ayan, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.